Lia! Ibigay mo na lang ang gusto ko. Yung atay lang naman ng tatay mo ang kailangan ko eh. Mamamatay na naman siya. Bakit di mo na lang ibigay sa akin ang hinihingi ko para wala ng problema? Kahit mapunta pa sa hukay ang tatay ko, walang kahit na anong parte ng katawan niya ang makukuha mo. Kaya lumayas na kayo rito. Ha! Kung ayaw mong madaan sa pakiusapan, edi daanin na lang natin sa pilitan. Sige, sumugod ka hanggang magkamatayan tayo! Kapanong version 2.0. Halika, manood ka na. Babala, ang pagnanakaw ng video o nilalaman ito ay isang krimen. Pwede kang makulong ng 3 hanggang 10 taon o pwede kang magbayad ng penalty mula 200,000 hanggang 2 milyon. Igalang ang pag-aahli ng iba. Igalang ang batas. Huwag niyong subukan. Ang mga bagay sa buhay natin na kahit pilit nating iwasan ay palagi nating masusumpungan. Hindi dahil sa ito ay palaging nagkataon lang, kundi ito talaga ang inadya ng panahon. Isang mapagpalang araw, Kabanong, at ganun din sa mga katulad kong kayanggaw at kabangers na palaging nakasubaybay sa inyong mga channels. Mahirap man ang buhay sa panahon ngayon, pero dahil sa ganitong mga klase ng programang napakikinggan, kahit papaano'y nawawala ang mga alalahanin. Bago ko makalimutan, tawagin niyo na lang akong Lia. Hindi ko tunay na pangalan. Ganon din sa iba pang mga mababanggit, ay gumamit na lang din ako ng mga alias nila para proteksyon na rin sa aming lahat. Nangyari ang totoong kwentong aswang ko na ito nang ako ay muling bumalik sa aming probinsya, sa baryo kung saan ako isinilang. Dahil sa isang pangyayari na aking aksidenteng nasaksihan sa iniiwasang palengke sa aming baryo. Ito pala ang magbabago at magdadala sa buhay namin ng tatay ko papunta sa isang tila matinding bangungot. At kung paano namin ito nalusutan at mapagtagumpayan, sabay-sabay po nating alamin sa pagpapatuloy ng kwento. Kaya ini-encourage ko ang bawat isang tagapakinig na bago tayo mag-hate comments o humusga, ay tapusin muna natin ang buong istorya. Ako po ulit si Lia at ito ang aking kwento. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating kwento, kung bago pa lang po kayo sa ating channel na ito at mahilig po kayo sa mga ganitong kwentong katatakutan, pakipindot po muna ang subscribe button, pati na rin po yung notification bell. Pindutin nyo po sa gilid ng bell, meron po nakalagay na all. Yung po ang pindutin nyo para lagi po kayong nanonotify pag meron tayong mga bagong nakakatakot na kwento. At kung nagustuhan nyo naman po ang kwento natin ngayong araw na ito, pakipindot rin po ang like button at ishare nyo na rin po ang video na ito para mas marami po tayong mayanggaw ng mga bagong kabangers. At mag-iwan na rin po kayo ng comment sa baba para mabasa po natin yon isa-isa. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Nagising ako dahil sa malakas na pagkulog. Saktong pagbaling ko sa bintana ay saka ko nakita ang pagguhit ng tila sanga-sanga na kidlat sa kalangitan. Lumapit kagad ako roon at sinara ang bintana. Saka hinawi ang kurtina. Sabay tingin sa orasan. 1:30 pa lang ng madaling araw. Bakit na biglang bumuhos tong ulan na to? May bagyo ba? Parang wala naman ako napapanood sa balita. Para makasiguro, kinuha ko ang cellphone sa gilid ng unan at saka chinek ang weather app. May thunderstorm pala hanggang bukas. Naku, may paparating ang bagyo. Kahit ilang araw pa bago makapasok dito sa Pinas maulan na. Ay naku, nakakatamad tuloy pumasok mamaya.
Ilalapag ko na sana ang cellphone sa tukador na nasa tabi ng kama nang bigla namang kumulog at muling gumuhit sa kalangitan ang sangasangang kidlat. Kita kasi sa anino ng kortina ang mga yon. Dahil dito ay nabitiwan ko ang cellphone. Tumama yon sa picture frame na naroroon din at dumire-diretso sa sahig. Nabasag ang nasabing picture frame at kasabay nito ay bigla akong kinutuban. Nang damputin ko ang nabasag na gamit at itinihaya ito, doon ko nakita ang picture naming tatlo nila Tatay Magno at Nanay Liza. Napapagitnaan nila ako sa larawan. Pero mas kakatwa ay parehong may tusok ng bubog sila nanay at tatay. Mas lalo lang akong kinutuban nang makita ko yon. Kaya dali-dali kong tinanggal ang bubog. Pero nasugatan ang kuko at tumulo ito mismo sa mukha ni tatay na nasa larawan. Hindi ko alam kung bakit pero may kakaibang bagay na parang kumirot sa puso ko. Natakot ako at napahawak sa dibdib. Hanggang sa sumagi na lang sa isipan ko ang kalagayan ni Tatay Magno sa probinsya. Dahil dito ay napa-sign of the cross ako nang wala sa oras at napadasal. Diyos ko po, huwag niyo pong hayaan o pahintulutan na may mangyaring masama kay tatay. Please po, ingatan niyo po ang tatay ko. Siya na lang ang meron ako ngayon sa buhay. Ilayo niyo po siya sa anumang kapahamakan. Sa inyo ko po ipinagkakatiwala ang lahat, Diyos ko. Sa ngalan ng Diyos Ama at ng Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Nang kumalma ang pakiramdam ko, nilinis ko muna ang bubog sa sahig bago uminom ng tubig at muling nahiga. Pinakinggan ko ang ulan na unti-unti ring humihina, pati ang kulog at kidlat. Kabanong 16 years old ako nang umalis kami ni Nanay Liza sa probinsya kung saan talaga ako ipinanganak. Nagpasya na kasi silang maghiwalay ni Tatay Magno, pero hindi to dahilan sa third party o financial problem. Ang natatandaan ko lang noon, pareho na silang hindi masaya sa kanilang pagsasama. Ang palagi ko kasing naririnig sa kanila noon tuwing nag-uusap sila, pilit lang ang pagsasama nilang dalawa at hindi naman talaga nila gusto ang isa't isa. Nang maipanganak ako, akala nila'y magbabago ang lahat. Pero umabot ng 16 na taon bago nila napagdesisyonan na maghiwalay na. Maayos naman ang naging hiwalayan nila at nirespeto nila ang desisyon ng bawat isa. Pinapili rin ako kung kanino ko sasama. Pero dahil mas nakita kong kailangan ako ni Nanay Liza, kaya sa kanya ako sumama sa Maynila, Kabanong. Pareho ang pagmamahal ko kay nanay at tatay. Pero alam kong kayang-kaya ng tatay ko ang mabuhay kahit wala kami. Samantalang ang aking nanay, bilang isang babae, alam ko na mahirap ang mag-isa. Kabanong, wala rin namang naging sama ng loob si Tatay Magno nang hindi ko siya piniling samahan. Sinabi niya lang sa akin na kahit na anong oras ay pupwede akong bumalik kung gugustuhin ko. Kaya lang, yun na nga, lumipas ang 10 taon, ni isang beses ay hindi ako nakabalik sa aming probinsya. Bago kasi ako gumraduate sa college, nagkaroon na ng karir si Nanay Liza. At ayaw niyang ipaalam sa tatay ko ang nangyayari. Naging tapat ako sa pangako kong yon, kahit ang totoo ay masakit sa kalooban ang pagsisikreto, lalo na ng matinding karamdaman. Pero nitong nakalipas na buwan, kung saan malala na talaga ang sakit ni Nanay Liza, kung saan ay panay na siya sa pagdaing at nag-i-stay na lang kami sa ospital, sinabi ko na yon kay tatay. Nag-message ako at sinubukan siyang tawagan, pero hindi na nasasagot. Naisip kong iba na ang number niya.
Kaya naman nagpadala na ako ng sulat dahil hindi pa naman uso ang social media noon. At katulad ng nauna, wala pa rin tugon si tatay. Ginusto kong umuwi ng probinsya noon pero hindi ko naman maiwan si Nanay Liza na mag-isa. Wala rin akong kaibigan sa Maynila. Ginawa ko ang lahat para makontak si Tatay Magno pero nahuli na ang lahat. Namatay na kasi ang nanay. Actually, lagpas na 1 buwan na siyang nailibing. Katatapos ko lang magdaos ng 40 days ni Nanay Liza. At ang plano ko talaga ay umuwi ng probinsya para makumusta ko naman si Tatay Magno at maipaalam sa kanya ang nangyari. Habang inaalala ko mga yon, hindi ko namamalayang nakatulog na ako. Pasado 7:30, makailang pag-alarm na ng aking cellphone at saka pa lang ako napabalikwas ng bangon. Naku po, hindi ako nagising ng maaga. Malilate na ako. Ano tong message na to? Ang kaninong number to? At ang aga namang nag-chat? 3:30 pa lang ng madaling araw. Nag-miss call pa ng ilang beses. Pupungas-pungas sa mga mata ko habang binabasa ang nasabing mensahe na pagkahaba-haba. Magandang umaga. Pasensya na sa istorbo kung sobrang aga akong tumatawag at nag-text. Ako nga pala si Andro. Apo ko ni Lola Mara na katiwala ni Tatay Magno. Gusto ko lang sabihin sa yung kalalabas lang ng tatay mo nung isang araw mula sa ospital. 1 buwan na ang nakalilipas pero inatake ulit siya kagabi. Habang binabasa ko yung sulat mo, nakahapon niya lang din nakita. Ngayon lang din namin nakita yung sulat mo na yon. Kaya nakapag-text at tawag kagad ako sa'yo. Kung sakaling ma-receive mo na itong message, tumawag ka na lang kagad. Nakikiusap din pala ang tatay mo. Kung pwede raw umuwi ka na muna. Natataranta ako at napaluha nang mabasa ko yon. Tsaka ko lang din napagtanto na kaya pala parang may nagpapahiwatig sa akin kaninang madaling araw sa larawan ni tatay. Tinawagan ko kagad at kinausap si Andro. Nang malaman ko na ang lagay ni tatay, kahit papaano ay gumaan din ang pakiramdam ko dahil ayos naman na siya base raw sa doktor na tumingin. Pero syempre, hindi pa rin ako nagpakampante. Nag-file kaagad ako ng leave at umuwi sa aming probinsya. Miyerkules ng 8:00 ng umaga ay nakauwi ako ng probinsya. Dahil malayo-layo ang baryo namin, kaya ilang oras pa ang naging biyahe ko. Habang nasa terminal, meron akong nakakasalamuhang matandang babae kanina. Nung sabihin ko kung saan ako pupunta, pinag-iingat niya ako dahil sa marami raw napapahamak na dayuhan sa pupuntahan kong baryo. Hinayaan ko na lang siya at di na rin sinabi na taga rito naman ako talaga. 10 taon lang akong nagtagal sa Maynila at ngayon sa wakas ay makakauwi na rin at makikita si Tatay Magno. Mabilis na lumipas ang oras, kabanong. Dahil liblib talaga ang lugar namin, inabot ako ng 3:30 ng hapon bago nakarating sa bayan. Pagsakay ko ng tricycle, nagpahatid kaagad ako sa baryo pero nagpasya muna akong magpababa sa isang talipapa na malapit na rin naman sa amin. Ngayon ko lang din nakita ang nasabing lugar dahil noong nandoon pa ako ay wala naman akong matandaan na mayroong palengke sa bandaron. Manong, okay lang ba kung hintayin niyo ako? Bibili lang po ako saglit para may pang-ulam na rin at hindi na bibili yung mga naroon sa bahay ng tatay ko na pupuntahan natin. Sumang-ayon naman ang ginoong tricycle driver pero kita sa mukha niya ang tila pag-aalangan. Hindi ko na lang din siya masyadong pinagtuunan ng pansin. Nagdire-diretso na ako roon hanggang sa napahinto ako. Kabanong,
Halos lahat kasi ng mga tindero at tindera doon sa palengking yon ay nakatingin sa akin na parang ako lang ang tao roon. Yumuko na lang ako habang naglalakad papasok sa loob. Nakakaya naman. Para akong celebrity. Pumuti lang ako dahil sa mga lotion at skincare na ginagamit ko, pero taga rito rin ako, guys. Ang mga taga-probinsya talaga, oh. Ang akala nila palagi sa mga nakatira sa Maynila ay mayayaman eh. Di nila alam, puro lang din ako loans, utang. Nagdire-diretso na nga ako sa loob at dahil sa nakayuko, hindi ko napansin na nasa bandang gitna na pala ako. Pagtingala ng mukha ko, saka ko lang din na-realize na purong kalalakihan ang nagtitinda ron. Kaya medyo nailang talaga ako, Kabanong. Sa labas, meron pa akong nakitang mga kababaihan na nagtitinda ng gulay. Pero halos paalis na rin at parabang mga nagmamadali. Yung ilang namimili nga rin ay ganun din. Lalabas na ako sa wet and dry pero may isang lalaking tumawag sa akin. Masasabi kong gwapo talaga siya, Kabanong. Ang lakas ng sex appeal niya at kahit may pagka-lesbian ako, para ako nahulog sa tila nangungusap niyang titig. Malaki ang pangangatawan niya, halos kasing puti ko rin. Mukha pang mabait dahil napakaamo ng mukha niya na parang mga katulad ng santo sa simbahan na matatangos ang ilong at mahahaba ang mga pilik mata. Ganun na ganun ko maihahambing ang mukha niya, Kabanong. Miss, ngayon ko lang nakita ang mukha mo ah. Taga saang baryo ka? Taga rito rin talaga ako sa Baryo Layuan. Bali, kababalik ko lang after 10 years. Bago lang ang palengke na to, no? Magtatatlong taon na rin sa susunod na buwan. Kaya pala ngayon ko lang nakita. Oo nga eh. At saka, kaya ngayon lang din kita nakita. Kababalik mo lang pala. Galing saan? Sa Maynila. Asawa mo yung nasa motorsiklo? Ay, hindi no. Pasahero lang ako. Inarkila ko lang yung sasakyan nun ni Manong. Doon mismo sa bayan galing yan. Tapos, nung nakita ko tong bago sa paningin kong palengke, nagpadaan na ako. Ay, bakit ba ako nagpapaliwanag sa'yo? Oo nga eh, no? At saka, grabe ka naman din kung makapag-deny ah. Ikaw naman kasi kuya eh. Wag naman kuya. May pangalan ho ako. Joe. Ako si Joe. Okay. Ikaw naman kasi Joe eh. Paano mo naman nasabi na asawa ko yung matandang driver ng tricycle? Biro lang ho yun, madam. Naku, hindi ako madam kuya. Lia lang. Lia. Total, mukhang mapapadalas ang bili ko rito eh. Mas okay na rin na magkakilanlan tayo. Nice to meet you, Miss Beautiful Lia. Nice to meet you din, Joe. Okay ako sa Miss Beautiful pero lesbian ako ha. Pasensya ka na. Gwapo ka pero hindi tayo talo. Ay, ganun ba? O siya, sige. Ano nga palang balak mong bilhin? Pili ka lang rito sa mga karneng binibenta ko. May isda rin naman ako, gusto mo? Kaso, hindi sa akin eh. Doon sa kasama ko sa kabila. Yung kay Vic. Kaso, hapon-hapon na kasi kaya medyo bilasana yung isda nun. Naninira ka pa. Joke. Pero, meron ba kayong mga atay ng manok o baboy? Paborito ko kasi yun eh. Napansin ko na napatingin si Joe sa katabi niyang pwesto pati sa kabila pa nang sabihin ko yon. Alam kong parang nag-uusap sila sa mga mata. Pero hinayaan ko na lang kahit medyo na-weirdohan ako. Ano? Meron? Ha? Naku,
Wala kaming kahit na anong atay dito. Wala. Hindi kayo nagtitinda? Ang ibig kong sabihin, mabilis na uubos yun. Ino-order kasi madalas kahit umaga pa lang wala na. Tapos, maramihan talaga sila mag-order. Ginagamit yata o tayo sa restaurant o karinderya eh. Ay, sayang naman. Sa ibang palengke pa pala ako makakabili. Pero sige, ito na lang munang manok yung buo. Tapos, hihiwa na lang Okay. Eto na. Ikikilo ko na tihiwain. Thank you. Siya nga pala. Bakit ang aga magsara ng mga nagtitinda ng gulay dun sa bandang harapan? Bibili pa naman sana ako ng mga gulay. Ganyan talaga dito eh. Bakit? Hindi ko rin alam eh. Ano nga pala? 260 lang. Ha? Ang mura talaga ng bilihin dito sa probinsya no? Ang expected ko nasa 400 na eh. Etong bayad ko. Pwede mo namang gawing 400 eh. Ikaw talaga joker ka rin Joke lang. Eto na yung pinamili mo. At sukli. Eto na Ay, salamat. Lumabas na kaagad ako ng wet and dry market. Palapit pa lang ako ay binuhay na kaagad ni Manong ang makinang ng tricycle niya. Halos kasasakay ko lang ay humarurot na kaagad siya ng takbo. Hindi ko na nagawang magreklamo dahil naisip ko rin na matagal siyang naghintay sa akin. Hindi ko pa rin kasi alam noon, kabanong, na iniiwasan pala ng mga taga-roon ng palengke na yon kapag ganoong paggabi na. Napansin ko pagsulyap ko sa likuran na ang mga lalaking halos natira roon ay nakatingin sa akin at nakangiti. Kabilang na si Joe. Kakaibang ngiti niya na parang merong kahulugan. Hindi ko rin alam, pero bigla na lang akong parang nahulog sa pagmumukha niya. Pero isinantabi ko na kaagad yun. Nakaramdam ako ng pandidiri dahil hindi naman tipikal sa akin ang magkagusto sa isang lalaki. Nang nasa bahay na ako sa tapat ng bakuran, pagbaba at pagkabayad ko sa manong driver, tumingin lang ako sa dati kong tinitirhan. Nakaramdam ako ng matinding pangungulila kaya hindi kagad ako pumasok. Para akong naiiyak na ewan. Hanggang sa tumunog na lang ang cellphone ko at mabasa ang message ni Andro. Pagka-reply ko na nasa tapat na ako ng bakuran namin, ay nakarinig ako ng malalakas na yabag sa loob ng bahay. Ilang saglit pa ay lumabas na nga si Andro. Nagulat din ako sa itsura niya, kabanong. Matangkad siya, malaki ang katawan, moreno at lalaking lalaki talaga. Pero mas nagulat ako nang bigla na lang siyang nagtititili sa harap ko. Lola Mara! My goodness gracious! Nandito na po ang anak ng mahal na hari! Ha? Ano raw? Kaloka ka, te. Bakit hindi ka nagsabi sa akin na malapit ka na? Hindi na ako nakapag-retouch, Mukha tuloy akong baklang magsasak ka. Andro? Yes, oo. Ako nga, kamahalan, Your Honor, Your Highness, Princess Leia Magdayaw. Baliw ka ba? Ay, grabe naman siya. Di ba pwedeng na-excite lang na makita ka? Ikaw ba talaga ang kausap ko sa phone last week? Siyang tunay. Bakit lalaki yung kausap ko? Nakita mo naman yung itsura ko. Lalaki, di ba? Pero ang puso ko, puso ng isang dama na handang maglingkod sa kanyang mahal na prinsesa. Diyos ko po. Andro, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Ikaw talaga bakla ka, Ubod ng kalanturan. Papasukin mo muna rito si Leia. Ay, oo nga pala. Tara na, baka mapultsakan ako ni Lola nang wala sa oras. Napakamot na lamang ako sa ulo habang natatawa, kabanong.
Pagpasok sa loob ng bahay, dumiretso na kaagad ako sa kwarto kasama ni Aling Mara. Si Andrew naman, pagkakuha sa mga pinamili ko, nagpunta na sa kusina para magluto. Pagkapasok ko sa kwarto ni tatay, nakita ko siyang nakahiga at natutulog. Napaiyak agad ako matapos makaramdam ng pagka-guilty, kaya inalo-alo ako sa likuran ni Aling Mara. Oh, tahan na. Sabi naman nung doktor ayos na raw ang tatay mo. Kailangan lang talaga niyang sumunod sa pag-inom ng gamot at pagkain ng tama. Minsan matigas ang ulo niya at hindi sumusunod. Pero ngayong naririto ka na, sigurado kong susunod sa iyo yan. Palagi ka rin kasing bukang bibig lalo na nung una siyang inatake nung nakaraang buwan. Salamat po sa pagbabantay kay tatay. Ay nako, bumabawi lang kami sa kabutihan ng tatay mo sa amin. 1 taon lang nakalilipas kung di niya kami tinulungan para mapakulong ang tatay ni Andro, ay hindi sana matatahimik ang buhay namin. Salamat pa rin po. Kahit habang wala ako may naging pamilya kahit papano ang tatay ko rito. Ay, walang anuman. Ay, siya nga pala. Matanong ko lang, hindi naman sa pang-uusisa ha. Nabasa lang din kasi namin ng apo ko yung sulat mo, yung nakita namin tong si Magno na nakahandusay. Sumakabilang buhay na rin ba yung nanay mo? Opo, last month lang din po. Sa mga nakalipas na taon, hindi rin naman ako makauwi dito kasi binabantayan ko po si nanay. Kaya nagigilty talaga ako sa mga nangyari ngayon Ay, nangyari na. Ang mahalaga nandito ka naman sa ngayon. Sigurado kong malaki ang may tutulong ng pagdating mo rito sa paggaling ni Magno. Kabanong marami pa kaming napag-usapan nila Aling Mara, lalo na nang magising ang tatay at makita ako. Grabe ang buhos ng emosyon namin dahil sa loob ng 10 taon ay nagkita na kami ulit. Marami akong hininging tawad sa kanya at ganun din siya sa akin. Nang magkapanatagan na, sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, ay nakasabay ko ulit si Tatay Magno sa hapagkainan. Laking pasasalamat ko talaga sa Panginoon dahil nangyari na rin ang matagal ko nang inaasam-asam. Kaya lang, malungkot pa rin dahil hindi na sila nagkita ni Nanay Liza. Unang gabi ko ng pagtulog, hindi ako madalo ng antok. Hindi ko rin alam kung dahil ba namamahay ako o ewan. Pero pakiramdam ko, merong nagmamasid sa akin mula sa labas. Kaya sinara ko ang bintana at hinawi ang kurtina. Kinabukasan, at sa mga sumunod pang araw, dahil naging abala si Andro, mag-isa lang akong napunta sa palengke. At kabanong nakapagtataka talaga dahil bukod sa parang nanghuhubad na tingin ng mga kalalakihan doon, tuwing hapon talaga 3:00 pa lang, parang nagmamadali na yung mga tao. Nakarinig ako ng ilang usap-usapan patungkol sa pag-iwas nila sa palengke. Pero bilang babaeng nanirahan na matagal sa Maynila, hindi na rin ako sanay makarinig ng mga kwentong katatakotang probinsya. Sorry to say, pero nababaduyan na ako na pakinggan yon. Sa halos 2 linggong pananatili ko sa dati naming bahay, naging maayos naman kami ni tatay. Mas lumakas din siya. Pero isa pa sa kakaibang nangyari sa akin, tuwing gabi, pakiramdam ko talaga na merong palaging nakatingin sa akin. Hindi ko na binubuksan ang bintana at kahit hindi naman ako paniwalain sa mga multo o engkanto, naglagay na rin ako ng krus sa tabi ng bintana. At mukhang epektibo naman dahil gumaan ang pagtulog ko tuwing gabi. Sumapit ang Sabado, mag-iisang buwan na ako sa baryo. Dahil ubos na ang stock sa bahay, naisipan naming mamalengke ni Andro. Pasado
4:00 na ng hapon. Habang naglalakad papunta sa terminal, ay napansin namin ang kumusyon sa tricyclean. Hindi na sana ako makikiusyoso pero naging mapilit ang bakla. Wait lang hate. Sasagap ako ng chismis. Di pwedeng ganyang nahuhuli tayo sa balita, no? Alam mo, bilisan mo na. Sige na. Ay nako, sayang ang kapugian. Baklang bakla eh. Mato naman ang katawan. Uy, nakakuha na ako ng chika, te. Meron daw tricycle driver na nakitang patay kanina madaling araw. Medyo matanda na raw. At ang sabi-sabi, kinuha raw ang atay. Ano? Kinuha ang atay? Award yung aswang ha. Mahilig sa atay. Kadiri. Habang naglalakad kami, bigla akong napapaisip sa sinabi ni Joe nung huling punta ko sa palengke nitong nakalipas na linggo. Wala pa rin kayong tindang mga atay? Wala pa nga rin eh. Ubus palagi. Ewan ko ba kung bakit nauunang maubos yun. Parang grabe yung mga nag-hoard ng atay at manok at baboy eh. Bibihira naman kasi yung baka, kaya wala rin kaming atay nun. Oo nga no. Ang tako naman sa atay ng mga tao rito. Baka nga aswang sila na mahilig sa atay eh. Ha? May ganun bang aswang? Atay lang ang kinakain? Oo, maraming ganong klaseng aswang. Katulad ng iki. Iki? Klase yun ng manananggal. Ha? Talaga? May mga klase din pala mga manananggal? Oo naman no. Laking probinsya ka pero di mo alam yung mga yun. Hindi eh. Saka, hindi rin ako paniwalain sa mga ganyan. Usapang aswang. Panakot lang sa mga bata yan eh. Ayos ka talaga eh no. Bihira ang kagaya mong babaeng matatapang. Hindi nga kasi ako babae. Itsura lang pero pusong lalaki ako. O sige na nga, aalis na nga ako. Hindi ko rin alam Kabanong kung bakit ko naisip yon. Parang nahiwagaan lang ako. Pero di ko na inungkat pa kay Andro dahil daldal siya ng daldal. Hanggang sa makasakay na kami ng tricycle. Oh, bakit pupunta tayo sa bayan? Sabi ko sa palengke, di ba? Ay, corrected by. Sa palengke nga tayo pupunta. Sa palengke ng bayan. Ha? Bakit sa bayan pa? Malapit naman doon banda. Ay naku te, wag doon kapag ganitong oras. Masisira ang buhay mo. Ha? Bakit naman? 4:00 na kasi no? Sarado na yon. Eto naman si bakla ko makaano. Si OA ka rin eh no? Akala ko kung anong hindi magandang meron doon sa palengke na yon. Doon talaga ako nabili ng mga pinamamalengke ko eh. What? Doon ka bumibili? Bakit pa kasi? Ano bang meron sa palengke na yon? Bakit parang iwas na iwas naman? Joke lang. Eme-eme lang te. Di ko rin knows eh. 1 year pa lang naman kaming nakatira sa inyo. Saka ever since nung tumira kami sa inyo, ganyan na naabutan ko. Kapag 4:00, sarado na talaga yung mga palengke ron sa malapit sa atin. 1 month ka na halos dito, di ba? Hindi mo pa rin ba napapansin yon? Napapansin ko naman. Pero hindi ko lang talaga mag-gets. Yung typical na palengke, 8:00 ng gabi nagsasara eh. Ay, ibahin mo ang palengke sa atin, te. Kahit di ubos, basta bago mag 4:00, ready or not, finish or not finish, pass the paper seal kagad. I mean, close kung close, sarado kung sarado, may kita o wala, pera o bayong. Ay nako, ewan ko sa iyo bakla ka. Pero, seriously speaking, seriously,
Ay hindi, seryoso na talaga. Like you. Di ko rin gets kung bakit parang, yun nga, like you said, parang iniiwasan yung palengke na yun kapag hapon o gabi na. I don't know and I don't have any idea eh. Oh, Pak, English yun ha. Nag-English yung baklang maton, ha? um, bakit kaya hindi natin try itanong kay Manong driver? Alam ng mga tricycle driver yan, no? Mga chismoso rin kasi yung mga yan. Huy, tumigil ka na nga. Nakakaya ka talaga, bakla. Eme-eme lang, te. Patupatola ka rin naman talaga eh, no? Ganyan ba yung mga galing sa Maynila? Joke, ha? Baka isumbong mo ko kay Lola Mara, ha? Ewan ko sa'yo. Bigla ka ng taon. Hindi ba na lang din namin ang pinag-uusapan dahil feeling ko wala rin namang saysay kung aalamin ko pa ang tungkol doon, Kabanong. Maya-maya pa, pagdating namin sa pamilihang bayan ay marami na akong binili para hindi na pabalik-balik, lalo na't malayo-layo ang lugar namin. Nang pabalik na ako sa service na tricycle, eksakto na napapiyawan ng aking mga mata ang pamilyar na gwapong lalaki. Si Joe. Nauna kasi ako saglit kay Andro dahil meron pa siyang binibiling isang sakong bigas at mga tray ng itlog. Hindi ko alam kung saan sila galing pero may hawak silang mga sako ng kasama niyang sa pagkakatanda ko ay si Vic at Theo. May tumutulong dugo sa mga sakong yon kaya ang naisip ko kagad ay karne na binibenta nila. Napalingon din siya at nang makilala ako ay huminto siya saglit at lumapit. Uy, Lia, tama? Oo, namamalengke kami dito sa pamilihang bayan. Sarado na kasi dun sa atin eh. Shh! Huwag kang maingay. Baka may ibang makarinig sa'yo. Ha? Bawal ba? Biro lang. Pauwi na rin kami. Kumuha kami ng ititinda para bukas. Mukhang marami-rami yung pinamili mo ah. Kailangan mo ng tulong? Ay nako, hindi na. May kasama naman ako eh. Maton din yon. Kaso ano? Ano? Wala. Sige na, maiwan ko na kayo ah. Baka makaabala pa ako sa inyo. Okay. So ikaw din mag-iingat ka. Siguradong nabalitaan mo naman na yung nangyari sa isang tricycle driver. Kalat na kalat yun pati sa mga karatig baryo eh. Ay, oo. Yung ano raw? Inaswang raw. Totoo talaga yun? Baka naman may atraso lang siya tapos pinagtripan. Ganun kasi yung mga mamamatay tao sa Maynila eh. Hindi natin alam. Basta, mag-iingat ka ha. Sige, oo, mag-iingat ako. Hindi ka talaga naniniwala sa mga aswang eh, no? Hindi nga ako nakakaramdam ng takot sa'yo eh. Ha? Paano mo naman nalaman yun? Psychic ka ba? Gusto mo ba talagang makakita ng aswang? Anong klaseng tanong ba yan? Oo o hindi lang ang sagot. Oo. Ewan, di ko rin alam eh. Natigilan ako, Kabanong, dahil nagtama ang mga tingin namin. Parang may kung anong kislap akong nakita sa mga mata niya. Bigla akong naistatwa. Nangilabot na lang ako hanggang sa parang tila merong humihigop ng lakas ko. Hindi ko maintindihan ang pakiramdam ko. Nang hina ako na natakot na nabalisa na ehwan. Mabuti na nga lang at biglang dumating si Andro na nasa malayo pa lang ay dinignan namin ng malakas niyang boses. Ate Lia, nandiyan ka pa rin? Sabi mo babalik ka para kunin tong mga tray ng itlog. Kung na nagbuhat to, kahit bitbit ko na itong isang sakong bigas. Lalaki na talaga ng gusto tong katawan ko eh. Award na talaga ako sa pagiging baklang maton. Hi. Hello. Sino sila, Ate Lia? Si Joe. Tapos,
Yun, sila Vic at Teo. Hello! Ikinge pala si Andre. Uy, umayos ka nga. Siya pala yung sinasabi mong kasama mo. Macho nga O sa paano? Aalis na kami sige, ingat. Pag-alis nila sakay ng may kalumaang sasakyan, ay saka ko binalingan si Andrew na parang tanga. Huy, para kang baliw. Nakakaya ka Ang gwapo kasi te. Amo ng mukha. Parang ang shirep-shirep niyang yikep-yikepin. Shikeme. Aray! Pato ka naman te. Magkasing katawan lang kayo no. Di ka nun papatulan. Sa boxing, pwede pa. Hindi kaya sa basketball. Grabe ka naman sa akin, te. Sakit nun Pero, saan pa nakilala yon? Akala ko ba, shibulik ka? Bakit ngayon, babaihan ang atake mo? In fairness sa standard mo, te Talagang plakado Gwapo sa gwapo. Pang display material talaga. Unkabogable ka dyan sa taste mo Di kami talo nun no. Nakilala ko lang dun sa palengke na parang iniiwasan dun sa atin. Talaga? Oo. Dun yung nagtitinda sa maliit na palengke. Hindi mo alam? Akala ko ba nabili ka ron? Simula bukas, doon na ako mamamalengke. Makikita ko si Pogi. Uy, kabaklaan mo talaga. Dalian mo na nga. Naghihintay na yung service natin. Uy, nakilala mo ko ron bukas na bukas. Di na tayo mamamalengke ng 1 linggo, no? Kung gusto mo makilala, ipuntahan mo siya dun sa weirdong palengke. Oy, sabi mo yan Pupunta tayo doon, pakilala mo ako. Pagka-uwi namin sa bahay, Kabanong, may naabutan kaming lalaki na nagngangalang Robert. Nagsanla kasi siya ng motor. At dahil marunong naman ako noon, saka mura lang ang sanla, kinuha ko na rin. Tutubusin din naman daw niya pagkatapos ng 2 buwan. Pasado 9:00 ng gabi, katatapos lang maghugas ng pinggan ni Aling Mara. Kami naman ni Andrew ay inalalayan na si Tatay Magno papunta sa kanyang kwarto. Nang walang ano-ano, ay nakarinig kami pare-pareho ng kalabog mula sa bubungan. Nakahiga na ang tatay ko, Kabanong, pero bigla siyang napabangon at napatingin sa bubungan. Bakit po, Tay? May kumalabog sa bubungan Opo, narinig po namin ni Andrew. Pusa lang po yun, Tay. Bubugawin na lang namin. Wag na kayong lumabas. Hindi pusa yon. Aswang yon. Matulog na po kayo, Tay. Sige na. Ikandado nyo ang pinto at isarang mabuti Maglagay kayo ng asin sa mga bintana. Dinadalaw na naman tayo ng aswang Nakikita kasi nilang bumubuti na naman ang pakiramdam ko. Sige po, Tay. Matulog na po kayo. Pinabalik ko na lang siya sa pagkakahiga at pinatay ang ilaw. Pagkasara ko ng bintana, lumabas na rin kami kagad ni Andrew. Pagkatapos ay lumabas din ako ng bahay. Kasunod ko pa rin si Andrew. Finlashlightan na nga namin ang bubong hanggang sa may nakita kaming itim na pusa doon. Kakaiba ang kislap ng mga mata niya, pero hindi naman namin binigyan ng ibang kahulugan yon. Binugaw ko lang ang pusa hanggang sa tumalon na to palabas ng bakod. Aswang ba yan? Kung ganyan lang kalaki ang aswang tinaga ko na yan. Telia, hindi ka talaga naniniwala sa aswang no? Ewan ko. Alam ko na meron pero maniniwala lang siguro ako kapag nakakita na ako sa totoong buhay. Wow! To see is to believe ang atembang. Para na nga, nakakatakot dito sa labas. Bakla ka talaga no? O sige na, tara na. Naudlot na ako sa pagsasalita
dahil nakarinig kami ng malalakas na alulong mula sa hindi kalayuan. Aaminin kong nangilabot ako kabanong dahil sa narinig ko. Pero hindi naman ako gaanong nakaramdam ng takot. Mabilis na lumipas ang oras, saktong 12:00 ng hating gabi. Patulog na ako. Katatapos ko lang din manalangin. Pagigang-pagiga ko ay bigla na lang sumagi sa isip ko si Joe. Pero kakaiba dahil para ko talaga siyang nakita na nakatayo sa labas ng bakuran. Dahil doon, para lang din makampante ako, ay sumilip ako sa bintana. Magsipat ko sa ibaba, ay wala naman akong nakitang tao roon. Napaismid na lang ako dahil sa kakaibang pangyayari bago bumalik sa kama. Pero magkukumot pa lang ako nang biglang marinig ko sa ibabang kwarto ang malakas na sigaw ni Tatay Magno. Dahil dito ay natataranta akong pumunta roon. Narinig ko na rin ang mga yabag nila Aling Mara at Andro mula sa kani-kanilang silid. Pagbukas ko ng ilaw, pagkapasok ko, ay bumungad sa akin si Tatay Magno na nakahiga na sa sahig. Hindi ko alam kung nadapa siya o may humatak sa kanya. Pero tinulungan ko kagad siya. Anong nangyari, Tay? May aswang sa bintana! May aswang sa bintana! Sinara ko po yung bintana, Tay. Hindi! Binuksan ng aswang! Inaaswang na naman niya ako eh! Inaaswang na naman niya ako! Pagdating ni Manang Mara at Andro, pinaalalayan ko sa kanila ang tatay. Ako naman ay lumapit sa bintana. Hinawi ko pabukas ang bintana at pagkakita kong nakabukas nga ang bintana ay nagulat ako. Alam ko kasi na sinara ko talaga yon. Dahan-dahan akong lumapit kabanong at nang isasara ko na ulit sana ito, ay ganun na lang ang gulat ko nang may narinig akong pagaspas ng tila malalaking pakpak. Napatingala ako saglit hanggang meron nga akong maaninag na kung ano sa bandang itaas. Lumayo ka dyan, anak! Nandyan na yung Iki! Iki? Yun yung sinasabi sa akin ni... Bago ko pa ulit matapos ang sinasabi ko kabanong, ay lumantad na ang nasabing nilalang. Bumaba siya mismo sa tapat ng bintana at doon nagkakakampay ng maitim niyang pakpak na matutuli sa dulo. Sa unang pagkakataon, sa talambuhay ko kabanong, ay nakakita ko ng isang aswang na kung tawagin ay Iki. Mahaba yung buhok niya na naghahalong abo at itim. Sobrang itim ng balat niya. Matipuno at solido ang pangangatawan. Nakakatakot yung mukha na parang panikit. Mahaba yung dila niya na parang lubid na naglalaway. Nagulat ako dahil hati ang katawan niya na parang manananggal, pero ang ipinagtataka ko'y hindi siya babae. Halata kasi sa muscle ng katawan niya at hindi umbok ang dibdib. Ano ba to? Nananaginip lang ba ako? Gusto mong sampal para malaman mo? Ay, goodness gracious! Hindi nga to bangungot! Totoo may aswang sa bintana! Lumayo kayo dyan, anak! Pakiusap! Lumayo kayo! Umaksyon na nga ang aswang. Pagkampay ng mga pakpak niya ay tila bumugso ang malakas na hangin. Nasira yung bintana kasabay ng pagbuwal ko. Napahiga talaga ako habang sila Tatay Magno, Aling Mara at Andro ay napayo ko din sa lakas ng impact. Sinulyapan ko rin kasi sila kaya nakita kong aswang kung papaanong humaba ang dila niya at pumulupot yon sa kaliwang paa ng tatay ko. Ilang saglit pa ay hinila na nga niya ang aking ama kabanong. Dali-dali akong gumapang palapit doon, saka ko tinapakan ng ubod lakas ang dila ng aswang. Nawala ang pagkapulupot niya sa binti ni tatay at narinig ko pa kung paano siya sumigaw.
No? Masakit ba? Ang tapang mo, ha? Hindi ko tinanggal ang paa ko. Mas lalo ko pang piniga. Nagkakakawag ang aswang. Mas lalo nitong ikinampay-kampay ang pakpak niya. Bumugso ang hangin, kaya halos tangay kami palayo. Mabuti na lang ay nakita kong nag-cover si Andro sa dalawang matanda. Ako naman, hinawakan ko kagad ang flower vase at pinukpok to sa sahig. Nang magkabubog, kinuha ko ang malaking piraso, saka itinusok sa dila ng sinasabing iki. Nagihiyaw yun habang pilit na kumakawala. Pero hindi ko talaga tinigilan kabanong hanggang sa maputol ang dila. Tumalsik sa hindi kalayuan ng aswang, kaya natigil ang pagbugso ng hangin. Samantalang ang dila niyang naputol ay nagkakawag sa sahig habang tumatagas ang dugo nito. May dila sa sahig! May dila sa sahig! OMG! Diyos ko po! Por Diyos por Santo! Por Diyos por Santissima! Andro, tumigil ka nga dyan! Tulungan mo akong alalayan sa pagbubuhat dito kay Magno! Leah, nawalan ng malay ang tatay mo! Kayo na po muna bahala kay tatay. Saan ka pupunta? Susundan ko po yung hayop na yun na gumawa nito sa tatay ko. Diyos ko, Leah, baka mapahamak ka. Pumirme ka na lang dito at pakiusap. Pasensya na po, Aling Mara, pero hindi ako matatahimik. Andrew, ikaw na munang bahala sa mga matatanda, Ha? Bakit po? Ay, naku, magpakatotoong lalaki ka nga muna kahit ngayong gabi lang. Lumipad na siya palayo pero mabagal. Nabali yata yung pakpak niya nung tumalsik siya kanina. Nung wala na nga akong inaksayang oras, lumabas kagad ako ng bahay. Natatakot din naman ako sa totoo lang, pero mas nangibabaw talaga sa akin ang pagnanais na mahuli ang gumawa nito kay Tatay Magno. Sinundan ko ang tila gigewang-gewang sa paglipad na aswang na kung tawagin ng tatay ko ay Iki. Ginamit ko yung sinanlang motor ni Kuya Robert. Nang mapansin niyang sinusundan ko siya, kahit nahihirapan ay pinilit niyang bilisan. Pero mas binilisan ko din dahil sanay na sanay ako makipagkarirahan ng motor sa Maynila. Sa totoo lang kabanong, dito ko nadiskubre sa pagmumotor na lesbian ako at dito ko rin nakilala si Alma, yung aking ex-girlfriend. Maya-maya pa, habang tinatahak ang daan, saka ko lang napagtanto na pamilyar ang daanan. Hanggang sa makita ko sa di kalayuan ng bubungan ng palengke kung saan nakapwesto si Joe, Vic at Teo. Dumiretso doon ang aswang na Iki. At nang magtuloy-tuloy naman ako, saka may dumaan ang sasakyan ng mga nagro-ronda, sakay noon ang mga ilang opisyal sa baryo layuan. Pati mga tanod. Nakita ko rin si Kuya Robert. Pinahinto nila ako at pinigil at sinabing wag nang tumuloy, kaya sinabi ko sa kanila ang totoo. Pasensya na ho. Kung po pwede niyo sana akong tulungan. Meron akong hinahabol na kung tawagin ay aswang na Iki. May binabalak sila sa tatay ko Doon nagpunta yung aswang Nakita ko rin lumampas sa bubong ng palengke. Nagtingi na ng mga kalalakihan hanggang sa humingi na nga sa akin ng pasensya si Kuya Robert dahil hindi talaga nila ako patutuloyin gawa ng delikado. Hindi na sila masyadong nag-explain pero nakutuban ko na meron silang nalalaman sa mga nangyayari sa baryo na parang normal na ang mga ganitong pangyayari. Umuwi ako ng bahay na dismayado at nang mapansin yun ni Aling Mara at Andro ay kinausap nila ako pareho. Ngayon lang nangyari ito. Paano po ngayon lang nangyari? Sinabi ni tatay kanina na inaaswang na naman siya. Magsabi nga po kayo ng totoo, Aling Mara, Andro. Bakit sa dinami-rami ng aaswangin tatay ko pa? Magsalita naman kayo. Kasi kung hindi, aalis na kami rito. Dadaling ko ang tatay ko sa Maynila. Ay, pasensya na, Lia, kung nilihim namin kung ano ang totoo. Pasensya na, ate.
bago kayo humingi ng pasensyang maglola, sabihin niyo muna sa akin ang totoo. Ano bang meron? 3 taon ang nakalipas. Simula nang matayo ang palengke na yon malapit dito sa Baryo Layuan. Nagkaroon ng hindi magandang pangyayari. Maraming mga nangangamatay. Una, mga hayop lang. Hanggang sa kalaunan mga tao na. Pero pare-pareho yung mga biktima na atay lang ang nawawala. Atay lang ba ang kinakain ng mga iki? Oo. Nang malaman ng mga taga rito na galing sa palengkeng yon ng mga iki, sinubukan nilang supoy na mga yon. Pero pagkakita na mga kalalakihan yon na matitipunot malalakas, natakot lang din ang mga tao dito. Kung ganon sila Joe, Vic at Teo, mga iki sila. Wala akong kilala sa kanila. Pero ang mga iki kasi, mga galing sila sa lipi ng mga manananggal pero mga kalalakihan, at sa tuwing nagpapalit sila ng anyo, humahaba ang buhok nila at nagkukulay abo. Kung ganon, yung mga hayop nga na yon, kaya pala walang kahit na anong atay sa lugar na to. Saka kaya pala hapon pa lang nagsasara na yung lugar na yon. Kaya pala iniiwasan ng mga tao yon. Ganon na nga. At dahil di sila kaya ng mga taga-baryo Layuan, nakipagtulungan na lang sila. Ang naging patakaran dito, kapag nagkaroon ng sakit o malapit ng bawian ng isang taga-baryo, otomatikong magiging biktima sila ng mga iki. Kaya pala nila tinatarget ang tatay ko. Oo, gano'n na nga. Kaya ka rin namin tinawagan para matulungan si Magno. Pero bakit nyo lang ngayon sinabi sa akin to? Kung nung una pa lang di sana nagawa ko na ng paraan. Hindi na ako nagbakasyon nung nagtagal pa rito. Sana dinala ko na lang kaagad si tatay sa Maynila. Ilang beses ko lang tinakas si tatay Magno at dinala sa terminal. Pero ayaw niya talagang umalis sa lugar na ito Dito raw po siya mamamatay. Hindi ako papayag na mamatay lang ang tatay ko sa mga aswang na yon. Bukas na bukas din, aalis na kami rito. Dahil sa mga nalaman ko kabanong, hindi ako halos nakatulog. Nung tumilaok na ang manok at nagbukang liwayway na, gumaya kagad ako at binalot ang natutuyo ng dila ng iki sa plastik. Nang makita naman ito ni Andro, ay tinangka niya akong pigilan, pero syempre, hindi ako nagpaawat. Huwag ka na po pumunta ron sa iniiwasang palengke. Baka may gawin sila sa iyo lalo na't sinaktan mo ang isa sa kanila. Wala akong paki sa kanilang lahat. Dahil ipapaalam ko sa kanila na kapag may ginawa sila kay Tatay Magno, uubusin ko silang lahat. Kaya, tumabi ka dyan, Andro! Huwag ka namang manigaw, Bubungguin kita. Ayaw mong tumabi? Bangasin ko yung mukha mo. Eto na nga, tatabi na nga. Sabi ko nga Huwag ka mag-alala. Pagbalik ko, aalis na tayo sa lugar na ito. Hindi na tayo babalik pa rito. Nagmotor nga kagad ako papunta sa iniiwasang palengke at pagdating ko roon, katakataka na kakaunti ang tao. Sa tuwing pumupunta kasi ako doon ng maaga, mas marami talaga ang tao. Pero ngayon ay halos wala. Kahit yung mga nagtitinda ng gulay ng mga kababaihan ay wala rin. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, kung bakit wala halos tao kabanong. Pero hindi ko na masyadong pinansin. Pagkababa ko sa motor, dala ang supot, ay napansin kong nakatingin na kagad sa akin ng mga kalalakihan. Nagdire-diretso ako sa loob ng Wet and Dry hanggang sa makita ko sila Joe at Vic. Si Teo naman ay nakaupo sa isang gilid, sugatan at parang may bali sa kamay. Nakatunog na kagad ako na siya yung iki na kainkwentro ko nung gabi. Oh, Lai, napapunta ka yata. Akala ko namalengke na kayo kahapon. Meron ka bang hindi napamili? Wala naman akong nakalimutan na bilhin kahapon. Pero may gusto lang akong ibalik.
Alam kong dito to sa inyo galing eh. Ha? Ano ba yun? Etong dila ng isa sa mga kasapi niyong Iki. Natigilan silang lahat nang ihagis ko sa karning paninda ang dila ng aswang na nangingitim na. Nang makita naman yun ni Teo, napatayo siya bigla na parang namumutla. Ramdam ko, Kabanong, na nagbago ang ambience. Ang kanina ring pangiti-ngiti na si Joe ay bigla naman naging seryoso. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang mukha niyang maamo na parang naging isang leon na handang manakmal anumang oras. Oh, bakit tatahimik yata kayo? Patawa-tawa pa kayo kanina, di ba? Ano ba yan? Sigurado kang hindi mo alam? Bakit di mo itanong kay Teo? Pangangahin mo siya, pagsalitain. O baka hindi siya makakapagsalita kasi putol na nga ang dila niya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag na tayo maggaguhan dito. Kilala ko na kung anong klaseng nilalang kayo. Sigurado kang kilala mo na kami? Totoo niyan. Wala naman akong pakialam kung aswang kayo eh. Mga laman lupa o engkanto o kahit mga demonyo. Pero ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Huwag na huwag niyong kakantiin ang tatay ko. Kasi kapag ginawa niyo yon, susunugin ko kayong lahat kasama ang palengke na ito. Matapang ka talaga eh, no? Hindi lang ako basta matapang, Joe. Ginagawa ko rin yung mga sinasabi ko. Kaya, lubayan niyo na ang pamilya ko! Bakit naman kita susundin? Ang patakaran ng baryo ang mas masusunod kaysa sa isang dayo. Di magkamatayan na lang tayo. Tinalikuran ko na sila. Naglakad na ako pabalik sa motor ko. Pero, sa totoo lang, Kabanong, habang paalis ako sa lugar na yon, ay gusto nang sumabog ang puso ko. Hindi ko rin maintindihan ang pakiramdam ko na parang natatakot na determinado na ewan. Nagpaharurot ako sa pagmamaneho at dahil wala rin naman ako sa wisyo matapos ang pag-uusap namin, hindi ko rin namalaya na damuhan na ang tinataha kong daan. Mabuti na lang at napreno ko rin kaagad ang motor. Bumaba agad ako at umupo sa isang gilid habang sumusukat dala ng matinding pressure. Napaiyak ako na hindi ko maintindihan. Pero ilang minuto lang din ay pinunasan ko kaagad ang mga luha ko bago magpatuloy hanggang sa makauwi na sa amin. Ang totoo niyan ay hilong-hilo ako dahil halos wala naman talaga akong tulog. At parang hindi ako madalaw-dalaw ng antok gawa ng nangyari. Naabutan ko si Tatay Magdo sa kusina na kasama si Aling Mara na kumakain. Parang normal lang ang lahat at parang wala siyang natatandaan sa mga nangyari nung gabi. Nagtaka ko siyempre. Pinaghinalaan ko pa nga ang maglola na meron silang ginawa kay tatay para magkaganon. Kaya nag-usap-usap uli kami nang makabalik na uli si tatay sa kanyang kwarto. Simula talaga nung atakin sa puso ang tatay mo. Ganyan na siya. Hindi mo lang napapansin pero nakakalimutan na talaga niya ang mga nangyari pag kinabukasan. Pero kapag may pagkakataon, parang bumabalik yun ng bigla-bigla at kusa. Tapos makakalimutan naman din kaagad. Kung ganon, ano ba tong sasabihin ko? Ayos ka lang ba? Oo. Sumasakit lang talaga ang ulo ko. Lalo na yung katapos namin mag-usap ng hayop na Joe na yon. Sigurado kang ayos ka lang. Parang namumutla ka kasi. Ayos lang talaga ho ako. Mag-asikaso na ho kayo dahil aalis na tayo. Matutog na ka oh. Mabuti pa umupo ka muna. Pero, kumuha ka nga muna ng tubig. Bilisan mo, apa! Opo! Eto na po, Ate Lia. Nang kukunin ko na ang baso ng tubig, parang biglang nagdilim ang paningin ko at umikot ang mundo ko. Tatayo pa sana ako para magpaalalay pero bigla akong bumagsak. Bago ako mawalan ng malay tao,
Parang nag-i-echo pang naririnig ko ang boses ni na Aling Mara at Andro na punong-puno ng pag-aalala. Bigla akong napabalikwas ng bangon matapos kong marinig ang boses ni Nanay Lisa na para akong ginigising at pinapabangon. Nang igala ko ang tingin ko sa paligid, doon ko na-realize na nasa sariling kwarto na ako. Nang makita ko sa bintana na madilim na, nag-alala ko dahil nandito pa rin kami sa Baryo Layuan. Dali-dali akong umalis sa kama at lumabas ng kwarto. Pagbaba ay tinungo ko kagad ang silid ni tatay. Pero nakita ko siyang nakaupo at pinaiinom ni Aling Mara ng gamot. Nandun din si Andro na panay naman ang silip sa labas ng bahay mula sa bintana na nakakandado. Kitang-kita ko sa mukha niya ang pagkabalisa, kaya ang naisip ko rin kagad ay susugurin na naman kami ng mga aswang. Aling Mara, Andro, kailangan na nating umalis dito. Ate, hindi na tayo makakalis ng ganitong oras. Delikado. Mas delikado kapag nagstay tayo dito. Sige na, magmadali na kayo. Huwag na kayo magdala ng mga gamit. Aalis na tayo habang wala pang alas 10 ng gabi. Alas 12 na lang hating gabi. Ha? Paano? Kanina, nung mawalan ka ng malay, ilang beses ka namin pinilit gisingin. Maniwala ka sa akin, te. Cross my heart. Double-double. At kahit triple-quadruple pa. Trust me, all of my heart, Telia. Ginawa ko talaga ang lahat. Pinagsasampal pa nga kita eh. I really did my best. But I guess my best wasn't good enough. Ay naku, kumanta-kanta ka pa dyan. Pasensya na. Kinakabahan talaga ako eh. Nagasing kasi si Tatay Magno. Nagsasabi na naman siya kanina bago pa inumin ng gamot na may paparating na naman daw na iki. Ito na nga ba kinakatakot ko eh. Ano bang gagawin ko? Hindi po pwedeng walang gawin eh. Hindi pwedeng makuha nila ang tatay ko. Aling Mara, dalhin niyo po si Tatay Magno sa kwarto niyo. Sige na. Sige, ano bang pinaplano mo? Mamaya ko na sasabihin pagpunta ko dun sa kwarto niyo. Sige, dadalhin ko na si Magno sa kwarto. Tara na, Magno. Salamat po ah. Ikaw naman, Andro, tulungan mo ko. Itong mga sofa, iharang natin sa pinto. Yung mga tukador na yon, dun sa bintana. Tapos yung dining table, iharang natin sa pinto sa kusina. Ngayon na ba? Pwede naman bukas na, kung buhay pa tayo nun. Ay, pasensya na Tito the Fifth Power ah. Natatakot na kasi talaga ako eh. Sige na, bilisan mo na. Alam ko nakakatakot pero magpakalalaki ka muna ngayong gabi. Kailangan makaligtas tayo rito. Dahil kapag nakapunta ka na ng Maynila, marami akong kikilalang gwapo sa iyo na mas pogi pa sa John na yon, na isa naman palang iki. Talaga? Promise yan, te ah. Oo na nga, tara na. Habang nag-aayos kaming dalawa, ay mas lalong parang tumindi rin ang tensyon na nararamdaman ko. Hindi ko lang ipinapahalata pero pinamamahayan na ako ng takot sa dibdib ko, kabanong. Mabuti na lang talaga ay binigyan ako ng dahilan ng Diyos para mas maging matapang. Yun ay para kay Tatay Magno. Nang matapos na namin ang dapat gawin, naglagay din ako ng harang sa hagdan. Naisip ko na baka pumasok sila sa bintana mula sa ikalawang palapag. Inubos ko rin ang mga asin sa kusina at nilagay ito sa bintana. Naalala ko kasi yung sinabi ni Tatay Magno nung nakaraang gabi. At base rin naman sa mga naririnig ko sa mga matatanda, kabanong, mabisang ang pangontra ang asin laban sa mga aswang at kung anumang masamang kampo ng kadiliman. Nagputput rin ako ng bawang dahil marami kaming stock. Kinuha ko rin yung kinakalawang na butcher's knife na nakatago lang sa ilalim ng lababo. Si Andro, meron din siyang binudbud na bawang, asin, at yung kitchen knife. Sa totoo lang, kabanong, hindi rin talaga namin alam kung magiging epektibo pero ipinagpasa Diyos ko na lang ang mga mangyayari nung hating gabing yon. Nagtungo na nga ako sa silid habang si Andro ay pinasilip-silip ko sa bintana.
Eksakto na naabutan ko si Aling Mara na hawak-hawak ang rosaryo niya at nagdarasal. Hinawakan ko siya sa balikat at sinabayan na sa panalangin. Dahil dito ay tila gumaan ang pakiramdam ko. Mas lalo kong pinaniwalaan kung gaano talaga makapangyarihan ang epekto ng panalangin. Maraming salamat po, Aling Mara. Ay, wala kang dapat ipagpasalamat sa akin, Iha. Mali kayo dyan. Marami akong dapat na ipagpasalamat sa inyo. Simula po nung umalis kami rito ni Nanay Lisa at hindi na ako nakabalik, guilty ako na nakalimutan ko na si tatay eh. At sa tuwing maiisip ko po yun, natutulog ang puso ko kasi nakikita ko na mag-isa lang siya sa mahabang panahon. Pero nang dumating po kayo ni Andrew rito, alam ko na naging masaya si tatay. Yung pangungulila ni tatay sa pamilya niya, kayo po ang nagpunan nun. Kaya kahit 1 taon lang yun para sa inyo, alam kong para kay tatay, matagal yun. Pinahahalagahan niya yun. Kaya salamat ho talaga sa pag-aasikaso niyo sa kanya. Ay, walang anuman. Walang anuman, Iha. Kung sakali man na hindi na ako makaligtas o hindi na tayo makaligtas, ay naku, wag mong sabihin yan. May gagawing himala ang Panginoon at matatapos din ang kasama ng mga iki na yon sa baryong ito. Aaminin ko po na natatakot ako. Mas mainam na maramdaman ang takot dahil mas mararamdaman mo rin na tao ka lang at kailangan mo ng Diyos. Salamat po ulit ng marami. Nag-iyakan na lang kaming dalawa na tumagal din ng halos ilang minuto. Naantala lang kami ni Aling Mara nang biglang kumislot si tatay at marahang bumangon. Lumapit ako sa kanya dahil para bang meron siyang binubulong kahit nakapikit. Ano po yun, tay? Nandyan na sila! Nandyan na sila! Nakatinginan na lang kami ni Aling Mara at eksaktong dumating si Andrew. Inabot ko na muna sa matandang babae ang asin na nasa garapon bago nagpunta ko ng sala. Nasa limos na sa labas. Kasama yung pogi, yung pangit na halimaw. Mag-ready ka na. Hindi ko sure, te. My God! Sana pangungot lang to tapos magising na ako. Kaspal mo nga ako, te. Sampal mo ako. Gusto mo talaga? Sampal na may kasamang suntok sa kasipa pa? Ay, grabe ka naman, te. Sige na nga. Ready to fight and go na ako. Pumesto kami pareho sa gilid ng bintana at sinilip-silip sina Joe, Vic, Teo at yung dalawa pang hindi ko kilala ang pangalan. Normal na tao pa sila at hindi pa nahahati ang katawan at nag-aanyong iki. Lina! Alam kong naririnig mo kami. Pagbigyan mo na ang mga nagugutom na iki. Si alis tayo. Ang hirap mo rin naman talagang kausap no? O sige, ganito na lang. Magkaroon tayo ng deal. Pwede ka mamili kung sino sa kasama mong 3 dyan ang ibibigay mo yung atay sa amin. Wala akong pipiliin. Eto naman. Makinig ka na muna at huwag kang pamatay ng kasiyahan naming mga iki. Bibigyan kita ng oras para mamili. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Kaya bilisan mo at mabilis pa naman akong mainip. Ang pinipili ko ay ang makipagpatayan sa inyo. Matigas ka rin talaga no? Sige na, papasukin mo na nga kami para hindi na magkaroon pa ng dahas dito sa baryong to. Mas gusto ko ng dahas. Inuubos mo talaga yung pasensya ko no? Ubus na ba? Di pumasok ka na. Para malaman mo ang kalalagyan nyo, mga pesting aswang kayo. Tia, bigay mo na lang ang gusto ko. Yung atay lang naman ng tatay mo kailangan ko Mamamatay na rin naman siya, di ba? Bakit di mo na lang ibigay sa akin yung hinihingi ko para wala na tayong problema? Kahit mapunta pa sa hukay ang tatay ko,
Walang kahit na ano sa parte ng katawan niya ang makukuha nyo. Kaya lumayas na kayo rito. Kung ayaw mong madaan sa pakiusapan, edi daanin na lang natin sa pilitan. Sige, sumugod ka hanggang magkamatayan tayo. Hindi na nga sumagot pa si Joe. Kaya muli kaming sumilip ni Andrew sa maliit na butas na ginawa namin sa kortina ng bintana. Doon ay nakita namin pareho na yung dalawang iki na di ko kilala ay umalis. Dahil dito ay sinenyasan ko kagad si Andrew. Umatras siya pagkalaon at pumunta sa pintuan sa pagitan ng hagdan pataas at papuntang kusina. Ako naman kabanong na natili ako roon sa pwesto ko habang nakatingin sa kanila. Maya-maya pa, napansin ko na meron siyang binunot sa kanyang bulsa. Pagtingin ko roon, nakita kong isang maliit na botelyang itim. Ganon din ang ginawa ni na Vic at Theo. Pagbukas nila ng mga ito, ay umalingasaw ang kakaibang amoy. Napatakip ako sa ilong, hindi dahil sa masyado itong mabaho, kundi dahil naiisip kong baka may side effects yun at matulad ako sa kanila. Binuhos na nga nila sa ulo ang langis na laman ng bote at sa isang iglap kabanong ay magkakasunuran silang napaungol. Dahil doon ay nakarinig din ako ng mga alulong ng ilang aso sa hindi kalayuan sa amin. Hindi ko alam kung nasasaktan sila o parang nahihibang sa mga nangyayari. Pero alam ko na sa isip ko na magpapalit na sila ng anyo. Ganyan pala magpalit ng anyo mga lalaking manananggal? Ang weird pala tingnan. Hagisan ko kaya ng asin? Hindi muna ako gumawa ng aksyon. Pinagmasdan ko lang sila dahil na-curious talaga ako. Kahit ako ay nagulat sa sarili ko dahil sa lahat yata ng mga taong nakaharap sa bingit na kamatayan, ako pa yung parang ninonormalize lang ang lahat. Napapapikit ang mga mata ko ng salitan sa tuwing makakarinig ng tila naglalagutukang mga buto sa kanila. Hanggang sa nag-usbungan na nga ang may itim at matutulis nilang mga pakpak. Nangitim na rin ang mga balat nila, kasabay ng paghaba ng mga kuko at buhok na naghalo ang kulay ng abo at itim. Hindi na ako nagulat pagkakita na nagbago ang anyo ng mga mukha nila na parang isang paniki. Lubog ang ilong, nakausli ang mga pangil. Patulis at mahaba ang tenga at nanlilisik ang mga mata. At ang dila, nakalaylay sa haba habang naglalaway. Napaismid lang ako nang makita ni Theo dahil putol na ang dila niya dahil sa akin at medyo hindi pa rin nasa ayos ang isa niyang pakpak. Siya ang uunahin ko! Nautlot na ako sa pakikipag-usap sa sarili nang makita ang isa sa mga kagilagilalas na nasaksihan ko sa buong buhay ko. Oo, nakakatakot siyang eksena. Pero at the same time, parang namamangha ako na makakita ng ganoong bagay. Kaya hindi ko talaga makakalimutan kahit sa pagtanda ko. Pagkampay nila ng mga pakpak, ay humiwalay na ang itaas na parte ng katawan nila sa ibabang parte. At ang mga paa ay naglalakad na papunta sa kung saan. Doon ay bigla kong nakaisip ng magandang ideya. Ang tatanga rin pala ng mga aswang na to. Humanda kayo sa akin. Nagsimula silang magliparan at base sa pagkakarinig ko, para silang nagpapaikot-ikot sa bubungan namin. Malakas yun, kabanong, na parang may malapit na helikopter sa'yo. Pero sa kabila ng ingay ng pagpagaspas ng mga pakpak ng iki, na sinasalitan din ng mga alulong na mga aso sa hindi kalayuan, tila walang gustong sumaklolo sa amin. Inexpect ko na rin yon dahil maraming natatakot na madamay at mapagdiskitahan ng mga aswang. Nag-antabay lang kami hanggang sa makarinig na nga kami ng nabasag na bagay mula sa kwarto ko sa taas ng bahay. Ate, may nakapasok na yata sa taas ng bahay. Ikaw nang bahala dyan.
Ha? Diyos ko, Dice! Natatakot ako, te! Usap na tayo, di ba? Huwag kang matakot. Ang laki-laki ng katawan mo eh. Pero bakla naman ako. Ayan na yung isa. Baba na. Pero di pa siya nagtatransform. Hindi ko na nagawa pang makipagpalitan ng usapan kay Andro dahil biglang may gustong bumukas ng pinto. Mabuti na lang talaga ay hinarang namin doon yung malaking sofa at aparador na galing sa kusina. Sumilip ako sa bintana at nakita ko nga si Joe na pilit yung tinitibag gamit ang pakpak niya. Sumunod pa si Vic na sa kabilang bintana naman ang punterya. Habang si Teo naman ay sa pinto ng kusina. Medyo kinabahan din ako sa sitwasyon namin dahil halata naman na agrabyado kami. Pero wala akong mapagpilian kundi ang magpakatatag na katulad ni Gabriela Silang. Naglakas loob na akong hinawi ang kurtina hanggang sa magtapat kami ng mukha ni Vic. Etong sa'yo, punyemas ka! Sinabi ko sa kanya ang asin na may dinikdik din na bawang. Nung tumama yon sa kanyang mukha, ay napapikit siya. Pero bigla ring dumilat at tumawa na parang wala lang. Nagulat naman ako dahil di ko rin napagtanto na hindi ito e-epekto, pero nagulat na lang din ako nang maya-maya pa ay napansin ko na ang mukha niya na parang namumula-mula na. Biglang nagbagong hilatsa ng mukha niya at napahawak na roon habang lumalayo sa bintana. Ilang saglit lang ay nagsisigaw siya sa sakit at narinig ko pa na parang sinisisi niya si Joe kung bakit kailangan pa nilang gawin ang pagsugod sa amin. Sira ulo ko pala, Vic eh. Sisisihin mo pa ako? Katangahan mo yan? Mas lalo kong nabuhayan nang makita silang dalawang iki na nagtatalo. Sa galit naman ni Joe ay parang mas tumindi ang lakas niya. Nabutas niya ang pinto pero hindi nabuwal dahil sa nakaharang. Pagtanggal niya ng pakpak niya ay nagtagpo ang mga tingin namin. Wisit kang babae ka! Dumating ka lang sa baryong ito! Nasira na mga plano ko! Naninisi ka pa talaga ah. Huwag mong isisi sa iba ang problemang ikaw mismong may gawa. Para mawala ang problema, mamamatay kayong lahat! Huwag mong sabihin sa akin yan, kundi sa kanila. Pagkaturo ko sa likuran, ay napalingon doon si Joe. Nagulat na lang siya dahil naroroon na ang mga kalalakihan sa baryo sa pangunguna ni Kuya Robert. Magkakasunod nilang hinagisa ng matutulis na tulos sina Joe at Vic. Nakaiwas kagad si Joe, pero si Vic ay hindi nagawa pang makalipad dahil nauna ko na siyang napuruhan kanina. Lumagpak kagad siya sa lupa kasunod ng malakas na pag-ungol ng isang tila nasasaktang nilalang. Nang marinig yun ni Teo na kumakalampag pa rin sa pinto sa likod ng bahay, nagulat na lang din ako kabanong nang bigla siyang tumigil. Dahil dito ay ibinaling ko ang atensyon ko kay Andro. At gano'n na lang ang gulat ko dahil nalupog na niya ang dalawang lalaking iki na hindi pa nagtatransform. Natutulog ko sila, te! Sabi ko naman sa'yo kayang-kaya mo yan eh. Kaya ko naman talaga pero hindi ko kayang magpakalalaki talaga, te. Pas sa mga ganyan-ganyan. Oo na, bakla ka talaga ng taon. Nang marinig ko ang pagkatok nila Kuya Robert at ng iba pang mga kalalakihan, ay pinagbuksan ko kagad sila. Lumabas kami at pinagmasdan ng kalahating katawan ni Vic na nakahandusay sa lupa habang naghihingalo. Ilang saglit pa, ay may ilan pang kalalakihan na dumating at nagulat ako dahil dala-dala nila yung tatlong ibabang parte ng mga iki. Ay, Shala! Pwede bang matikman ko muna yung mga nila dyan? Aray ko! Naman, ang sakit na ng katawan ko, binabatukan mo pa ako. Puro ka kasi kapaklaan Maayos ka nga, nakakaya. Eksaktong 4:00 ng umaga kung saan nagbubukas ang iniiwasang palengke, iniwan ko muna sila Tatay Magno at Aling Mara
kasama ang ilang kalalakihan sa bahay. Nagpunta kami sa palengke na dala ang 3 iba pang bahagi ng mga iki. Nang makita yon ng ibang mga iki na naroroon, ay natakot sila kaya nagpulasan na rin sila. Alam ko nandiyan lang kayo, Joe, Theo, sa paligid. Lumabas na kayo! Gusto kong malaman nyo na patay na ang isa sa mga kasama nyong si Vic. At gusto ko lang malaman nyo na tapos na ang paghahari-harian nyo dito sa baryo. Sige kayo, kapag di kayo lumabas, kakainin ko yung mga toy-toy nyo. Piprito ko talaga, isa-sandwich ko. Basta, lumabas na kayo. Huwag kayong mga duwag. Yung 2 nyo pang kasama, napatulog ko na forever. Tanggapin nyo na dahil tapos na ang paghahari-harian nyo sa lugar na to. Trot! Kaya sumuko na kayo. Kung ayaw nyong huwag mo nang ituloy. Akla ka talaga. Kung ayaw nyong masukol kasi yun, te. Kung ano-ano na naman ang naiisip mo eh. O ano? Ano na? Di talaga kayo lalabas at kusang susuko? Ha? Hindi talaga kayo lalabas? Kung ganon, sige Kuya Robert, liyaban nyo na yung ibabang parte ng katawan nila. Magkababa ni na Kuya Robert sa mga paa, ay nagkusa yung nagsitakbo maliban sa paa ni Vic dahil patay na ito. Pero bago pa yun mangyari, ay niliyaban na nga nila ang mga paa. Ilang saglit lang, ay nakarinig na nga kami ng naghihiyawang aswang sa hindi kalayuan. Kitang-kita ng 2 namin mga mata si Theo na lumilipad palapit sa amin. Halata sa mga mata niya ang paghihirap dahil sa nasusunog na ibabang parte ng katawan niya. Tatangkain niya pang kunin ang mga paa niyang nasusunog nang sunod-sunod siyang birahin ng mga matutulis na tulos ng kalalakihang kasama namin. Umiktad-iktad siya at nahulog din sa apoy at nasunog. Hindi na niya nagawa pang makapalag pa dahil sa dami ng kanyang tama. Habang abala kaming nakatingin sa kanya, sinamantala ni Joe ang pagkakataon. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Kumampay siya ng malakas at pagkatapos ay dinagit niya kagad ang paa niyang nasusunog. Pero mabuti na lang din ay alerto sila Kuya Robert at ang iba pa. Sinunggaban nila ang iki bago pa ito makalipad ng pataas. Nagsigawan ng mga kasama namin sa pagpipilit na hatakin siya papunta sa apoy. Hanggang sa makaisip ako ng isang solusyon. Hindi niyo ako mapapatay! Mga walang iya kayo! Kapag nakakawala ako rito, papalikan ko kayong lahat at uubusin! Hindi ka na makakakawala pa at hindi ka na mabubuhay pa. Etong sa'yo, umaapoy na tulos! Kapanong walang pag-aalinlangan kung tinusok sa mukha niya ang tulos at tumagos yun sa kabila. Bigla siyang bumagsak kaya bumitiw na ang mga taong pilit siyang ibinababa. Sama-sama namin siyang pinagmasdan hanggang sa matupok sila ng apoy. Sa wakas, tapos na rin yung kalbaryo ng mga taga-baryo. Salamat at dumating ka, Telia. Kasi ikaw yung pumuko sa mga puso ng mga taga rito para lumaban. Ilang taon ding nagtiis sa mga taga rito, no? Sama-sama tayo nagtulong-tulong para matapos na ang kademonyohan ng mga aswang na yan. So, naniniwala ka na ngayon na mayroong aswang? Naniniwala ako na bakla ka talaga. Ikaw talaga. Dahil sa nangyaring yun, sa wakas ay nawala na rin ang takot sa buong baryo layuan. Ang dating iniiwasang palengke ay nagsara na rin ng halos 2 linggo. Hanggang sa mapagdesisyonan ng mga taga roon na buksan na ulit ito. Pero hindi na para katakutan at iwasan, kundi magsilbing bilihan ng mga produkto at mas malapit pa sa baryo. Kami naman ni Tatay Magno, kasama si Manang Mara at Andro, ay nagtungo sa Maynila. At katulad ng ipinangako ko, na ipakikilala ko nga si Andro sa katrabaho kong gwapo at sila ang nagkatuluyan. Ako naman po ngayon, Kabanong, sa biyaya ng Diyos, nagkaroon na rin ako ng boyfriend.
Tama kayo nang narinig. Boyfriend at fiancé ko na siya dahil ikakasal na kami sa susunod na taon. Salamat sa Panginoon dahil hanggang ngayon ay buhay pa ang tatay ko. Ganon din si Manang Mara. Tuwing weekend, dinadalaw namin ang puntod ni Nanay Liza. Pakiramdam ko mas naging makulay ang buhay namin pagkatapos ng pangyayaring yon. Dito na po nagtatapos ang kwento ng buhay ko, kabanong. Naway nagustuhan nyo mga kabangers at mga kayanggaw. Ang dalangin ko'y pagpalain pa tayong lahat ng may kapal at ingatan tayo sa anumang sakit at karamdaman. Sa oras ng kadiliman, iisa lang tayo ng malalapitan. Yun ay ang liwanag na nagmumula sa itaas. God bless to everyone. At bago ako magwakas, kung medyo nabitin po kayo sa kwento natin ngayong araw, kung maaari bisitahin niyo po ang isa pa nating channel, ang Kabangers TV. Marami rin po tayo mga videos na naroroon. Iwasan po nating manood ng mga videos na wala po yung mukha ko o hindi nakasync yung sinasabi ko. Kasi ang ginagawa ng iba, ninanakaw yung video at kumukuha ng mukha ko pero hindi naman sabay. Kasi nga ho, bawal kasi yung faceless. Ang ginagawa nila, kinukuha nila yung mukha ko, which is pagnanakaw po yun. Huwag na po natin suportahan yon. Huwag tayong manood, huwag tayong mag-subscribe, at huwag rin po tayo mag-comment. Dito lang po sa channel na Kabanong version 2.0 at Kabangers TV. At yung iba pang mga channel na makikita nyo ang mukha ko na nagsasalita. Hanggang sa susunod na kwento, wakas!